Hi guys! Welcome back to my channel. Alright, marami po mga successful na tao nagsasabi mas maganda daw po nagbabasa tayo ng biography books kaysa po self-help books. Kasi daw po yung mga self-help books minsan masyadong pinaganda ng mga author at masyadong theoretical, no? Hindi galing sa experiences. Theoretical na pinaganda. Pero pag sinabi daw pong biography, experiences po talaga yan ng isang particular na tao na naging successful po. Wala pong halong eme-eme po yan. Kaya po sa episode po na to, ang pag-aaralan po natin si Howard Marks na naging billionaire dahil sa ganyang galing na mag-invest. Yan ang pag-aaralan natin. Paano yumaman si Howard Marks? Welcome back. Ayan, pag-aralan po natin paano yumaman si Howard Marks sa investing, no? At sa hindi po nakakakilala, billionaire po ito si Howard Marks. Bigatin po ito at napakagaling na investor po nito, no? Konting overview lang po, no? Nag-start po siya nagtrabaho sa Citicorp, no? Noong 1969 hanggang 1978 as research analyst, no? And then same company, lumipat po siya, no? Naging portfolio manager po siya, naging vice president din po siya, focusing on high yield debt. At dyan po talaga, no, nagkaroon ng idea talaga si Howard Marks, no, kung paano ka talaga yumaman dyan sa high yield debt, no? At pag-uusapan po natin dito po kasi talaga yung insight po niya na talagang marami po tayong matututunan, no? So yung high yield debt po na yan, bonds po ang pinag-uusapan po natin dyan, no? At alam ko po marami sa inyo familiar na sa bonds, no? Pero bibigyan ko lang din po kayo ng konting overview, no? Ang bonds po is debt. Debt po ito in security form, no? So bibili halimbawa, no, magbebenta yung company ng debt, no, ng promise, no? Bibili ka halimbawa ng isang bond, no, isang unit ng bond. So may promise po yun na babayaran ka. Halimbawa, babayaran ka ng 50 pesos kada taon for the next 10 years, and then on the 10th year bibigyan ka niya ng 1,000 pesos, no? Maliwanag po ba, no? Yun. So, halimbawa po dito sa example po na ito, no, kung nabili po yung investment po na ito ng 1,000 pesos, and since binibigyan ka niya ng 50 pesos kada taon, so kumikita ka ng 5% kada taon. So, you could say, pag nabili mo itong bond na to for 1,000 pesos, ang yield mo dito ay 5% na interest, no? Ayun, ganun po, no? And meron pong tinatawag ng mga credit ratings agency, no? Tatlo po yung major na credit rating agency sa US po, no? And they give ratings, no? Ano yung mga ratings niyan? Para ma-guide po ang mga investor about the credit worthiness of a company or yung potential na risk pag nag-invest ka sa kanila or sa bonds na ino-offer po ng company po na yon, no? So, ito po yung mga iba't ibang rating po, no, ng credit ratings, no, yung mga score, no, yung AAA na tinatawag, ito po yung highest po sa lahat na talagang halos hindi po magde-default po yan. Sobrang ganda ng quality po ng company po na yan na sure ball ka, almost 100% mababayaran ka. Pag AA naman, maganda pa rin ang quality niyan, kaya lang may konting risk lang ng konti than AAA. And then A, maganda pa rin ng A, no? Investment grade pa rin ng A na rating, single A, no? Moderate yung moderate yung credit risk, no? Consider na generally safe pa rin po. Pero pag pumapasok na po tayo sa triple B na grade, no? Investment grade pa rin po to, pero medyo mababa na, no? And moderate na po ang credit risk nito, no? Ngayon, pag nandito ka na, pumalo ka na sa BB at single na B na credit rating, ito na po, pumapasok ka na po sa territory ng junk bonds kasi may chances na po talaga na hindi ka mabayaran ng ganitong mga company. Hindi nila mabayaran yung bond, no? So kaya nga po nagkakaroon ng rating po, no? Kasi inaaral po ng mga ratings agency po ang iba't ibang company para po magbigay sila ng guidance, no, sa mga investor po, no? At wag na po natin pag-usapan yung CCC, CCC and D kasi hindi naman po yata worth it na pasukin pa po ito. Ngayon, mahalaga po itong rating po na to sa discussion po natin, no? Ganito po yan, no?
Since AAA po ang the best of the best of the best, mahal po yan. Kasi you have to pay for it. Syempre safe po yan. So mas mahal po yan. Kaya nagbabayad ka ng premium, no? So ibig sabihin mababa po ang yield, no? So pupunta po tayo sa example ko po kanina, no? Yung isang bond na nagbabayad ng 50 pesos per year, no? And then on the final year, 1,000. Malamang sa malamang po, mabibili mo to at 1,000 pesos, no? Per unit, 1,000 pesos. Or nag-yield ito ng 5%. Maliwanag po ba? Kasi nga mahal po kaya 5% lang ang yield po nito. Now, let's assume po, no? Ang AAA bonds so magbabayad 100% of the time, no? So, and then yung BBB, pag pumasok na tayo sa BBB na rating po, i-assume lang po natin, assumption lang po ito ha, kasi hindi ko naman po talaga alam, no, kung ano yung probabilities po nito. Pero sabihin na lang po natin just for the sake of our conversation, no, na ang BBB bonds 90% of the time magbabayad yan. Yung chances na magbayad 90%. And then 10% hindi makakabayad yan. Magde-default po yan sa utang niya at mababang karote yung company. Maliwanag po ba? I-assume lang po natin ha. Assumption lang po ito, no. Hindi ko sinasabing ganito sa totoong buhay, no. Ayan. So ngayon, kung BBB ang rating nung company at may bond siya na nagbabayad ng 50 pesos per year and on the final year, 1,000 po ang ibibigay niya na bayad on the final year, hindi ka papayag no, na 1,000 ang bili mo dito. Hindi ka papayag. Maliwanag po ba? Hindi ka papayag na 5% lang ang yield kasi nga yung sa AAA wala sigurado bayad dito, hindi may 10% chance na hindi makakabayad. So dapat ma-compensate ka for that risk, no? So for example, no, kailangan nga mabili mo to for a cheaper price, no, at tumaas ang yield niya para ma-compensate yung risk, no? So halimbawa po, ang mga investor willing itong bilhin yung ganito, no, na 50 pesos per year, no, and then 1,000 on the final year. O sige, bibiling ko yan. 900, hindi 1,000, 900 kasi may risk may risk na konti. O, di ba? O, 900. O, so pag 900, ang magiging yield po nito is around 6.5% ang magiging yield po ng bond po nito, no? So may next naman po, no, i-assume naman po natin, no, sa single B na rating naman po tayo, single B, no? And just for the sake of conversation, no, i-assume natin 70% na lang ang chance na mababayaran ka and then 30% ang chance mababankrupt yung company at hindi ka mababayaran, made-default yung bond po na yan, no? So, ibig mong sabihin, hindi ka papayag na 900 yan. Hindi ka papayag na 1,000. Hindi ka rin papayag na 900 kasi ang laki-laki ng probability na matatalo ka. 30% chance na hindi ka mababayaran. So, assume na lang po natin, oh, sige. Willing akong bilhin yan pero dapat may discount ha. O, 650. Kasi may risk ako may added risk ako na 30% Sige, 650, fight ako. So, pag sa 650 mo nabili to, around 15% ang magiging yield po ng bond po na ito. So, i-review po natin, no? So, kung AAA, mas mahal yung price po niya, no? At mas mababa yung yield, no? Kasi sigurado, sure ball ka Sa BBB naman, 900, no? And then, slightly higher yung real kasi nga may risk. Hindi ka papayag na 5% lang kasi mataas ang risk May konting risk. Ngayon, kung single B, lalong hindi ka papayag na talagang mababa, no? So, talagang ang maghahabol ka na mataas ang maging yield ng bond para ma-compensate yung risk na meron ka. Maliwanag po. So ganito po mag-price ang market. Depende po sa credit worthiness ng isang bond, no? So ganyan po ang pricing po niya. Usually po mas mababa po ang credit rating. Mas mabibili mo ng mas mura. Mas mataas po ang yield kasi most of the time papalpak ka kapag nag-i-invest ka sa mga mabababa ang rating, no? Maliwanag po, no? Okay. Ngayon, no, ganito po kasi yan. Kaya po nagiging ganito kasi the market thinks, no, in terms of diversified portfolio and probabilities inside the portfolio. Pag bumibili po kasi, no, ang mga investment, no, usually bumibili po yan ng basket of hundreds or even thousands of different bonds, no. So kung AAA yung binibili ng isang firm, na isang investment firm, no, or na isang mayaman na tao, so usually bibili yan hindi lang naman sa isang company, hundreds or thousands ang bibili niya na bonds, iba't ibang company, and then puro AAA bonds ang bibili po nila. So wala pong magde-default po doon at lahat po yan maganda ang result, no? Ayun. And if you buy around 100, 1,000 na different BBB bonds, no?
ang probability 10% doon magde-default, no? 10% talaga magde-default kasi marami kang binibili, no? Halos lahat ng bonds binibili mo, no? And likewise, no, kung bumili ka ng maraming single B na rating na bonds, no, 30% doon ay magde-default. Parang ganun po, no, yung mga mangyayari na senaryo. Kapag diversified ang ginawa mong portfolio mo at marami kang binili from different companies na bonds, no? Okay, maliwanag po ba? Ngayon, ganyan po mag-pricing ang market po. Ganyan po talaga mag-pricing ang market kasi we think of terms of probabilities, no? Na wag ka na mag-isip, bili mo na lang ang marami, bumili ka na ng basket of more stocks and mag-concentrate ka na lang sa AAA bonds, no? Okay, so now, ito na po ang genius insight ni Howard Marks. Ito na po yung genius insight niya. Kaya po yumaman po talaga siya at naging successful siya. Una sa trabaho niya and then later on in life, yung sarili niya pong company. Ito po yun. Di ba? Yung single B, mga junk bonds. Di po ba? Mas mura mo siyang mabibili, no? Mas mura mo siyang mabibili, no? So, what if we focus on junk bonds, no? Focus na tayo sa junk bonds. Kalimutan mo na yung AAA bonds. Kalimutan mo na yung triple B, no? Doon tayo sa junk bonds. 70% of the chance, magbabayad yan. 30%, talo tayo. Okay. Ngayon, what if hindi tayo bumili ng kahit anong random lang na junk bonds? Hindi ka basta bili lang ng kung kani-kanino na junk bonds, no? What if pipiliin mong mabuti? What if i-analyze mo kung sino yung mga company na nag-i-issue niyan o sino ba nag-issue ng mga junk bonds na yan? Piliin natin kasi baka meron sa kanila sigurado makakabayad naman. Nagkataon lang ni-rate sila na junk bond pero pag tinignan mo yung company, inanalyze mo yung company, nararamdaman mo sa sarili mo, makakabayad naman po sila, no? So ang ibig mong sabihin, ang hanapin natin, sino do sa mga junk bonds na yan, ang nandun sa 70% na makakabayad. Instead of blindly accepting the 70-30 probability. Okay, maliwanag po, no? So ano ang nangyari? So Howard Marks Department, bumili po sila ng maraming junk bonds pero in-analyze nila, in-understand nila alin doon sa mga junk bonds na yon, ang mga binili lang nila yung may mataas na probability na mababayaran po nila ang utang. So ang end result, nakakuha po sila ng mataas na tubo. Kasi yung mga pinili nila, almost all of them ay nakabayad naman, nabayaran naman po yung coupon ng bonds po na in-issue po nila. Maliwanag po ba? Kaya po parang ganito, no? Para kang bumili rin ng AAA bonds kasi lahat naman ng ininvest nila nakabayad. Pero mas mataas yung kinita po nila kasi naging careful po sila sa pagpili ng mga junk bonds. Maliwanag po, sana na-appreciate po ninyo yung strategy po ni Howard Marks, no? So ano ang lesson po dito? Contrarianism pays off. Ano ibig sabihin contrarian ka? Pag sinabing contrarian ka, hindi mo basta-basta ina-accept ang lahat ng anong tawag mo dito, standard na wisdom ng market. Hindi mo basta-basta tinatanggap lahat yan. Lagi mong iniisip na meron yan loophole. Meron at meron ka makikita. Nakikita ka, may opportunity basta ikaw nag-iisip ka at wais ka. At yung understanding mo ng business, pag yung pag-aaral mo ng business, no, at nakakaintindi ka ng business, it pays off kaysa blindly invest ka lang ng invest. Hindi, ayoko na mag-analyze, bibili na lang ako ng maraming bonds. At puro AAA na lang, ay wala, 5% ka lang. Tingnan mo si Howard Marks, no? Ang dami niyang biniling junk bonds pero lahat nakabayad kasi pinili niya, no? Ayun, kasi ginamit niya yung understanding niya sa business. Ano na pang lesson matututunan natin? Yung extra work. Siyempre, hindi naman siya basta-basta bumili lang ng kung sino-sino, di ba? Nagtrabaho siya, inanalyze siya individually. Lahat po ng stocks na yan, inanalyze niya. So yung extra work, it brought him more profit. So ito nga po lagi, nag-aaral po tayo lagi sa ating channel para po talaga, no, ang lagi ko pong pinupush po talaga sa inyo ay mag-aral po tayo kasi yung extra work po talaga and yung extra understanding po natin
balang araw po, magbe-benefit po tayo dyan by way of making more profits. Maliwanag po. No, ngayon, today po, ito na po nung naging billionaire po siya. Since 1995 po kasi, nagtayo na po ng company si Howard Marks. Ang tawag po doon sa company na yun ay Oaktree Capital. At nakafocus po si Oaktree Capital sa distress investing. Uy, ano yung distress investing na yan? Ang distress investing parang pong similar sa junk bond investing pero on a steroid. Naka-steroid na po ito sa papaanong paraan. Ganito po. Naghahanap po sila ng mga company na in distress. Ibig po sabihin in distress, sobrang problemado na mga companies. Either sobrang taas ng utang ng company na yan or humihina yung negosyo nila, bumababa yung revenues and income, or may kung ano-ano nangyayari sa loob ng company na may issue at may risk at talagang inaayawan ng mga investor. Yung mga investor po, wala na pong confidence sa company po ng mga yan, sa mga distressed company. Wala na silang confidence, no? And pinipili ni Howard Marks, no? Pumipili siya ngayon ng companies na in distress and tinitingnan niya. Baka kasi meron po dito, although in distress sila, baka naman hindi mababangkarote at may chance na mata-turn around. Makakabawi. May chance na makabawi yung company, no? Ayan. Kasi currently, yung mga lenders ng mga company na to, no, may mga nagpautang. Halimbawa, bangko, nagpautang doon sa company na yan. Bonds, nagpautang doon sa company by way of bonds, no? Wala na po silang confidence na makakabayad pa mga company na to sa sobrang problema ng company po ng mga ito. So, ang ginagawa po ni Oaktree Capital, no? Inaaral nila sino sa mga companies na to ang sa tingin natin hindi aabot sa default. At malamang makakabawi ito basta tulungan lang ng konti. Ang ginagawa po ni Oaktree Capital pag nakakita sila ng mga ganong company, binibili nila yung utang po ng mga yan. Either bilhin nila sa bangko yung utang na yan or bilhin nila yung mga bonds na yan. Pero at a steep discount, malaking discount. Halimbawa, ang utang ng company 100 million. O sasabihin niya sa bangko, may utang sa'yo. Si company A, magkano? 100 million. O akin na lang yung debt obligation niya, babayaran kita 10 million. Yung utang na 100 million, babayaran ko sa'yo na 10 million. Sa akin na may utang si company A, ikaw bibigyan kita ng 10 million, i-transfer mo sa akin yung debt obligation niya. Eh ngayon, syempre itong mga bangko na to, mga lenders na to, happy sila. So, syempre, wala, hindi naman makakabayad to. Kunin ko na yung 10 million kaysa wala. Okay. Ngayon, si Howard Marks, no, company niya, sa kanila mapupunta, no, yung debt obligation ng 100 million. Parang ganun po. So, they are buying na debt na mga piso for 10 cents. Parang ganun po ang istorya po nito, no? And then, ayun. And sometimes, hindi naman yung debt lang binibili nila. Sometimes equity, pati shares. Pati common shares ng business, binibili rin po nila sometimes, no? And anong ginagawa nila after nilang bilhin yung utang ng company or yung equity ng company na in distress? Tinutulungan nila yung company. Actively tinutulungan nila by way of advising, ganyan, or iba't ibang way, no, or tinutulungan nila mag-advise, usually advice po talaga, or restructuring, mga ganyan. Tinutulungan po nila hanggang makabawi yung company at makabawi sila sa kanilang mga problema at ma-turn around nila yung company po nila. At pag maganda na po yung takbo ng company, nakabawi na after 2 years, 3 years, nakabawi na yung company, yung ibang investor ngayon at ibang lender, mataas na yung confidence nila doon sa company po na iyon. At pag mataas na po yung company nila, i-exit na po si Oaktree. Ibebenta na po nila yung debt obligation sa ibang entity for a much higher price than they initially purchased those debt or yung equity. Ibebenta po nila at a higher price than their purchase price at doon po sila kumikita ngayon at ang ganda-ganda po ng returns po talaga ng Oaktree Capital. Hindi ko alam po maalala kung gaano kataas pero ang ganda po ng return po nila. Hindi ko alam kung pumapalo sila ng 19% yata in the past pag magaganda yung taon, no? Pero
Parang gano'n po, maganda po talaga ang kita nila. Kaya kinikilig po talaga itong Oaktree Capital, no, pag nagkakaroon ng mga ganitong mga problema sa mundo at maraming company na nahihirapan, kasi alam nila marami silang kikitain na pera, no? And ayon sa pagkakabasa ko, sometimes nagpa-profit nga raw si Howard Marks, yung company nila. Sometimes may mga opportunities daw, no, na distress yung company. And then just after a few months, a few years, kumikita sila as high as 22x profits. Grabe po, 22 times than their original investment. Kaya nga on steroid po ito, no? Ayun. So in summary lang po, ito naman po yung summary kung paano yumaman at yung investing style ni Howard Marks. Ayan, no? Ayan. So yung conventional knowledge, ayan po, no? Talaga, no, na pag sinabi mong conventional knowledge, wag po talaga tayong basta tanggap lang ng tanggap. May merit po ang conventional knowledge, pero lagi po may loophole po yan para tayo ay kumita ng malaki. So always challenge conventional knowledge, always work hard and increase our potential by way of patabain ang ating mga utak. Yun lang po ang ating kwentuhan today. Disclaimer lang po, hindi po ako financial advisor. Hobbyist lang po ako. Please do your own research before making any financial or investing decision. Like, subscribe, share, hit the notification bell, mag-comment lang po kayo, no? Salamat po guys, no, sa support po ninyo, no? God bless po sa inyo lahat. Happy investing. Bye-bye!